Breaking news po mga kababayan. Senador Marcoleta, meron ng matinding banat kay Erwin Tuplok. Dito po sa sinasabi na pangbabastos ni Erwin Tuplok kay Senador Marcoleta. Bago po natin ipakita itong resback ni Senador Marcoleta, pakinggan nyo muna kung ano itong ginawang pangbabastos ng isang tuplok na bobo, na bendalo. Pakinggan nyo po mga kababayan at kayo na pong humusga kung tama ba ang ginawa ng tuplok na ito. Ito po, dahil hindi naman siya lehitimong BRC, feeling na itong bendalo na ito. Ito po mga kababayan. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have... Ito po mga kababayan, napakinggan nyo po. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House. I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Ayan mga kababayan ko, yan ang mga banat ng bobong Tulfo na ito. So ngayon, mga kababayan, ito naman ang pasabog ni Senador Marcoleta. Handa ka na ba, Erwin Tuplok? Na bobo na bendalo? Kainin mo ito ha. Ito, naghamon ka ha. Tignan natin kung anong masasabi ni Senador Marcoleta. Kakain ito ng bendalo mga kababayan. Talagang masasampal ito ng katotohanan. Itong bugok na ugok na ito ng isang adelantado, makakatikim kay Marcoleta. Ito po ang pasabog ni Senador Marcoleta. Ito po. Okay. Kaya kapag ka sinang-ayunan mo yung kanyang proposition, ang panggagalingan na lang ng quorum, parang ang denominator ni Kuya Benny, 22 na lang. 22 na lang. So kapag ka 22, pwede ng 11 ang quorum. Kung mo 12 yung ginawa nila nung mga magkasama namin, okay na yun, ano sabi isang niya. araw? Doon sa linggo pala. Hindi ko nga maintindihan po kung bakit ganitong magbigay na ng opinion itong taong ito na siya pa naman nagsasabi sa sarili niya, siya ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Pinakamataling ata ito. Actually, yan gusto niyang magpa-appoint sa International Criminal Court eh. Nag-a-apply din ba ito? Nabalitaan ko lang kasi meron siyang meron siyang idol doon eh. Ang pangalan ng idol niya doon ay parang Justice Jackson. Kaya palagi siyang ganun eh. Palagi siyang nagko-comment sa West Philippine Sea, mga ganyan. Ay, mga Baka nga naman makuha ng international news, baka mabasa ng mga taga-ICC. Ito yung kanyang mga pinagbabasihan. Halimbawa, pinagbabasihan yung Section 13 ng Republic Act 3019 na sinasabi, any incumbent public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act or the revised penal code for any offense involving fraud upon government or public funds or property is pending in court shall be suspended from office. Yun ang isa sa kanyang pinagbabasihan. Okay, Pagkatapos, sinasite yung Section 5, Republic Act 7080, ito yung plunder law. Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act in whatever stage or of execution and mode of participation is pending in court shall be suspended from office. So itong opo. Hindi ayaw niyang tanggapin na pagka nasuspended from office, hindi ibig sabihin natatanggal ka na. Nasuspindi ka lang bilang senador pero hindi ka natatanggal na senador. Anong katunayan na tama yung aking interpretasyon? Ito kailangan basahin niya yung kaso ni Severino Paredes Jr. versus Sandigan Bayan, 1995 case ito. Opo. Sinasabi rito, suspension under Section 16, 3, Article 6 of the Constitution and the rules of the House of Representatives is a penalty
Oho. Whereas suspension under RA 3019 is not a penalty but a preliminary preventive measure. Okay. Opo. So dinistinggi niya rito yung penalty at saka yung preventive measure, no? Ngayon, kapag binasa mo pa yung Albino versus Comelec 2009, ito ang sinasabi. An official under preventive suspension is barred from performing the function of his office and does not receive salary in the meanwhile. Mang Inasal Pork Barbecue. Dapat with rice. Soaked sa smoky sweet. Ayan mga kababayan, pakinggan lang po natin ang mga sinasabi ni Marcoleta. Talagang makakatikim itong Erwin Tuplok na ito. Pakinggan pa natin mga kababayan. Huwag kayong kukurap. Does not interrupt an elective official's term of office. Ibig sabihin, senador pa rin siya, Kuya Benny. Tuloy lang. Kaya lang para lang bakliin, no? Para lamang linlangin na naman ng mga tao, dayain. Dahil nga kinakailangan niya bigyan ng legal support kahit na mali na kahit na 12 pipilitin nilang ganun naka-PET nga yung isa. Oo nga, suspended lang ang kanyang ang kanyang right para ma-exercise niya yung kanyang mandato. Opo. Pero hindi ibig sabihin nito, tinatanggal mo yung kanyang status bilang isang senador ng bansa. Oho. Sa kaya ang basis, 24 pa rin. Huwag ninyong ipipilit yun. Nananatili siyang senador. Nananatili yung 24. Ngayon, kung halimbawa, nilalayo ng mga pangyayari, nahuli si Senator Bato. Ayan, opo. Alam mo naman, Kuya Benny, kapag nahuli ba si Senator Bato, saan siya dadalhin? Sa dahig. Dahig na yan. Nakita mo naman. Diretso. Ngayon, yung pagkadihig, malayo na sa bansa natin. Oo, nasa labas na ng Wala nang jurisdiction. Wala na jurisdiction. Kaya yung tinatawag na coercive power or ng coercive Senado. jurisdiction ng Senado, napuputol na yun. nawawala sa kanya. O di 23. Opo. O pwede na yung 12. Yan ang gusto nilang panindigan. Oho. Yan ang gusto nilang panindigan. Ayaw nilang maghintay. Alam ko naman, makukuha naman nila nito, Jen. Ha? Ganun mo ba? Sa malaot madali, Pwede po, wag. makukuha naman nila ito Pero sana man lang, daanan naman nila, kumbaga sa nanliligaw, Kuya Benny. Oho. Ikaw ba, Kuya Benny, kasi maganda ka lalaki. Ay, oo. Si Kuya Benny po nililigawan. Sa dami ng nililigawan mo, at minsan ikaw ang nililigawan. Oo. Dadaanin mo naman sa magandang pakikiusap. Oo naman. Ang totoo niyan, hindi lang yung dalagang nililigawan mo ang pinakikisamahan mo ng mabuti. Pati mga parientes niya, Kamag-anak, kamag-anak, pamilya. Oo naman po. At sabi nga, Ultimo kasambahay nga si Kuya Benny, hindi ko makalimutan yung salita niyang, you have to put your best foot forward. Mga tirada niyang ganyan. Tama naman yan Oho. Paano mo masusungkit naman yung babaeng Yung kanyang matamis na oo. nilulunggati mo? Ang lalim nito. Kumbaga, Yan ang salita niya kasi. babrasuhin mo. Babrasuhin mo ba? Ay, hindi pwede ho. Ikausapin mo yung mga miyembro. Mapaniwala mo silang lahat. Oho. Hindi yung ganito na brasuhan naman. Kaya ang banggit namin, power grab naman. Huwag naman ganon. Wag shortcut. Huwag shortcut. Huwag mo Ayan, Erwin Tuplok. Power grab. Di ba mga kababayan? Sana nanonood ka para madagdagan yung konting kaalaman mo. Para yung utak mo magkaroon ng laman. Kayong mga bendalo kayo, kayong mga tuplok kayo, kailangan aral-aral din. Pati yung mga kasama nyo sa grupo nyo ng mga tangat, bobo. Pakinggan nyo si Senador Marcoleta para magkaroon kayo ng kaalaman. i-abbreviate. Ipipilit mo yung 12. Sino maniniwala sa'yo kung hindi yun lamang gusto mandaya? Pero Pagsamantala, sa kasalukuyang nagaganap ngayon sa Senado, ano pa ho kaya yung nakikita natin na sinasabi na ang huling maaring hantungan ito yung Korte Suprema na, no? Yung grupo po ng Cayetano, wala po bang Hindi, ang ganon? nagsuggest ng Korte Suprema yung dating presidente ng Senado, yung kaibigan ni Jen. Sino po yan? Yung kaibigan mo taga Iloilo. Si Toto Franklin Drilon. diba? Kagid niya. Kasi manwa ko yan mo. Di ba? Opo, kababayan ko yan. Opo. Baligtad Nag-power grab kayo, alam mo namang illegal ang ginawa mo. Okay?
si Alan Cayetano, wala siyang dapat gawin kasi siya yung legal eh. Oho. Legal eh. Bakit si Alan Cayetano ang pupunta sa Korte Suprema? Kayong pumunta sa Korte Suprema, patunayan ninyo Na sila ang totoo. Na ang ginawa nyo yung totoo. Oho. Alan Cayetano doesn't have to do anything. Oho. Kasi nananatili siya doon sa paniwala at doon sa aming pinagsama-samang paninindigan. Ikaw pa rin ang Senate President. Unang-una, hindi nga sila nakapag-elect ng Senate President eh. Kaya kanina, balik-balikan natin. Oho. Nagawa nyo nang i-elect yung tatlo eh. Pro tempore, secretary, tsaka sergeant at arms. Kung inaakala ninyo na yung ginawa nyong pag-elect sa Secretary, Sergeant at Arms, at saka President pro tempore ay talagang valid na valid, kagaya ng sinasabi ng inyong tagapanalig Oho. na napakaraming mga dekano ng lahat ng mga law schools. Opo. Ba't hindi nyo nagawang i-elect yung Senate President? Oo nga. At ngayon, gumawa pa kayo ng isang kamalian na yung President pro tempore, ginawa ninyong acting President. Senate President. Oo. Gaano ang mga Pilipino, Kuya Benny, maniwala ka sa akin, nakakapag-analyze yan. Oho. Yung logic na lamang po, yung lohika na lang, ang sundan po ninyo, hindi po kayo mamamali dyan. At ngayon, pinipilit po nila na mag-resign. Oho. Isipin mo, dati kang Senate President. Dalawa yata o tatlong naging Senate President. Tatlo, oo. Mag-resign ka na lang, sabi. Oho. Kapag pinagre-resign mo ang isang tao, Kuya Benny, siya pa rin, di ba? Ay, siyempre ho. Ibig sabihin, meron siyang pwesto Meron siyang pwesto. na pagre-resignan. Hindi mo siya pwedeng pag-resign. Kung hindi siya... Kung wala na siya, Kung kung hindi na hindi siya- mo na siya kinikilala. Oo, yan ang lohika po. Yan po yung madali pong isipin yan, mga kababayan. Huwag na po kayong palilin lang doon sa mga nagsasabing sila na po ang pinakamagaling na abogado sa kanila na po yun. Bigay na po ninyo sa kanila yun. Oho. Pero nung isang, pero kayo naman, kahapon nata, linggo o sabado, naglabas din po ng kanyang official statement si Senadora Loren Ligarda na nagsasabing yung pagiging Senate President pro tempore ay hindi rin pwedeng mapalitan kasi kulang. Tama siya. Kulang pa rin po sa numero eh. Tama siya. At saka yung Blue Ribbon, hindi nila nakuha yun. Oho. Kasi nung gumawa nga sila ng aksyon na ganon, Opo. 12 lang sila. Kung 13 sila, sabi ko nga sa'yo, May quorum. may quorum. Oho. Yung pagpapalit ng chairman, Kuya Benny, malaya at legal nilang nagawa. Magagawa po nila. Oo. Yun ang dahilan kung bakit naman, yung 3 araw na natitira na yon, ginamit namin yung legislative strategy Oho. na ibinibigay naman ng saligang batas. Kasi Pinapahintulutan pa rin sa laging kung batas yun. pumunta no? kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Oho. Lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Oo. Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Oho. Pumunta kami June 2. Oho. Patay din. Oo. Di ba? Oo. O June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. labing isa lang. Malaya Oo. at legal nilang mailulugso si Alan Peter Ayun. Cayetano. Kapag ka Ngayon, nagkagutuhan, talo kayo. nagkaganon, yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Oho. hindi na matutupad kahit kailan. Ayun. Yun ang pinrotect namin, hindi yung sarili namin. Oho. Baka akala nila, yung sarili namin ang pinoproteksyonan namin. Hindi po. Ang pinoproteksyonan namin, yung June 4 po na in-announce namin, na yun po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sapagkat yun po ang magiging daan para sa ganon, yung hinahanap po ninyong katotohanan Ay lumatbas. ay lumabas. Opo. Hindi po kami. Alam namin makukuha nila kung gusto nila makuha. Pero kailangan po namin proteksyonan yung June 4. Kaya po hindi kami dumating ng June 1, June 2, June 3. Para lang mapangatawanan po namin na mabuksan po namin yung June 4 na pagdinig sa Blue Ribbon Committee. At O ayan, Erwin Tulfo. Erwin Tuplok. Dapat ganyan yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Magaling at yung kanyang mga sinasabi, kompos. Hindi yung kagaya mo na parang may bipolar. Sabi nga ni Cayetano, may problema ka na sa pag-iisip. Hindi pwede yung akusado maging investigador at hukuman. Siya rin ang magdidesisyon kung sino ang may sala, kung sino ang wala. Siya rin yung magde-decide kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi totoo. Hindi ganun kasi akusado ka. Bobo!
Diba mga kababayan, gayahin mo si Senador Marcoleta na pinagkalooban ng talento. Talagang malawak ang kanyang kaalaman sa kanyang propesyon bilang abogado. Tapos naging senado, ikaw. Anong alam mo? Anong ipapakita mo at may pagmamalaki mo? Yung pagiging journalist mo? Yung pasigaw-sigaw mo sa iyong programa? Na akala mo siga, na wala namang alam, wala namang bira. O ngayon, 'di ba? Nakakahiya kayong magkapatid. Galing-galingan kayo, tas sasabihin ng kuya mo, kargador yung mga Marines at hindi na pwedeng tawaging Marines kasi nga sila ay mga nagkaroon ng mga maling gawain sa kanilang pagtatrabaho. Sila ay nag-awol, nasuspindi na kung ano-ano mang mga gawain. Hindi na sila pwedeng tawaging Marines. Bobo! Di ba mga kababayan? Ganyan ang mga tulpok. Talagang mga budol din ito. Tuloy pa natin. Paano birahin ni Marcoleta ito? Na sa katuparan nga. Naisa katuparan naman, kahit na napakahirap ng dinaanan namin. Ang Alam mo, daming Kuya, challenges. pwede ko pa ng paghihirap Naku, na yan. Maging sa online, doon sa mismong opisina. Pati nga yung Blue Ribbon Committee mismo na siyang backup namin. Oo. Isipin mo naman din na ang Blue Ribbon Committee sa marami ng panahon na nagdaan. Opo. Sinasabi ko nga sa'yo, ito lamang ang committee na talagang meron siyang separate na logo. Opo. Sa Ang loob, Senate sa of the Senado, Philippines, oo. alam niyo merong logo. Yes. Pero ito lamang ang committee. Kasi maraming committee sa sa Senate. Ito lamang ang committee na meron siyang separate na logo, separate from the Senate of the Philippines. Oho. Totoo. Ganun siya kahalaga. Akalain mo wala sila doon? Yung mga tao, secretariat, wala lahat. Wala. Oho. Naguguluhan nga raw talaga yung mga empleyado. At nagsalita na rin nga yung nagpalabas sila ng official statement. Official Isang statement, araw, oo, ang mga empleyado ng Senado. Pero ang dinig po namin, nagkaroon daw po ng pagpupulong kanina sa pagitan ng Gatchalian Black tsaka yung mga empleyado. Paano naman ho yung katayuan ng Cayetano Black dito sa pagmi-meeting na ito ng mga empleyado? Nag-uusap sila, di ba? Opo. Hindi pa natin alam kung anong pinag-usapan nila. So yung pag-uusap naman po ngayon, hinihintay naman natin yung resulta ng pag-uusap. Basta alam ko, sa susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron pong bago. Bakit? Hindi naman, kami ang legal eh. Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon sa web. O ayan, tuplok, Erwin. Narinig mo yan? Humanda ka. Kasi sa Webes, bubuksan na naman ni Marcoleta at Cayetano itong pag-iimbestiga. Yari ka, may mga ebidensya na ipapakita. Meron pang darating 7 na mga Marines na magsasabi at magbubulgar ng gawain mo. Naku po. Webes, Kakaroon na naman ng hearing. Ang alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, hindi nga lang ako nakarating dahil nga dito ako nagpunta. programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas sila ng notice sa araw na to sapagkat 3 days matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Webes. Oho. So, meron na po kayong idea kung sino-sino ang padadala ng mga notices, Sen? Meron na. Ganun po. Ipupus nyo ba yung kaya, no? Kasi di ba nung nakaraan ay inimbitahan dapat si dating Speaker Martin pero hindi dumalo. Ipupus pa rin namin yun Pupus kasi pa rin. mali yung sagot ng House of Representatives. Opo. Yung mga representante po ng Ombudsman, DOJ, etc. Nagtataka nga ako bakit pagka silang pinatawag mo, ayaw Ayun na po, nilang nandun pumunta, di ba? Oho. Pagka sila ang tumawag, yung illegal, pumupunta sila. At teka lang, ano pala nabalitaan nyo? Kasi kanina po, pumunta naman yung 18 dating sundalo. Di ba, nung nagkaroon ng... So, itanong mo sa reporters natin kasi wala naman ako doon eh. Oo nga pala, mamaya, pag-report din natin si Maro, ano ba nangyari? Kasi yung 18 dating sundalo po, pumunta naman doon eh, pero akala namin tatanungin. Mukhang hindi naman natin nakita ron sa hearing. Oo, hindi sila nakarating doon sa hearing, pero nag-adjourn ng maaga sapagkat... Ano bang oras nag-adjourn?
Anong oras ba? Mga alas 10, alas 11. Alam nila mga kasi ganun. umaabot naman yun ng alas 2 ng hapon eh. Maghapon po yung usually ang Nung hearing. kami, umabot kami yata, mag-aalas 3 na eh. Opo, magsisimula nitong programa to nung natapos po kayo eh. Kaya nga. Oho. Pero ang ibig ko sabihin, akala ko pa na hinahamon nila yung 18 dating sundalo. Humarap kayo. Nagpunta. Oho. Kaya lang, ang balita ko, mukhang ayaw nila nilang papasukin sa session hall Aba. at sila na yung mismong nag-adjourn ng meeting. Oho, kasi daw yung maagang pag-adjourn ay nakakuha po siya ng magandang kadahilanan kasi tututukan daw po ng mga sangay ng ating pamahalaan ng nangyaring lindol doon po sa Mindanao, Sen. Ayan mga kababayan, kaya nagkahetot-hetot itong filingero na chairman ng Blue Ribbon Kuno. 'Di ba? Patawag ng Blue Ribbon Committee, sablay-sablay pa lang. Ngayon, yari ka. Ang legitimate na Blue Ribbon Committee sa Webes, antayin mo mga tuplok kayo. Bendalo, Tito Soto, Ping Lacson, yari na naman. Taranta na naman, pit-pit na naman ang betlog nyo. Okay, for transparency, for a better democracy, mabuhay po, komento nyo kung taga-saan po kayo. At kung makita nyo po ako sa rally, mga kababayan, bali-balita, may higanting rally sa June 12. Kapatiran di umano, hindi ko alam kung sure po ito. Talagang pag nga nakita nyo ako dyan, mga kababayan, gaya nung nakaraang taon at nung November 16, 17, yung mga gusto mong papicture, papicture po kayo mga kababayan. Yan po ay aking lubos sa pagpapasalamat kung makilala nyo po ako dyan. Salamat po.